Ramdam na rin ang ilang magsasaka at mangingisda ang epekto ng malakiang taas presyo sa produktong petrolyo. Maaparin po natin ang chairman ng Samaang Industriya ng Agrikultura o SINAG na si Ginoong Rosendo So. Magandang umaga po. Ida, umaga. Sa initial assessment po ninyo, gaano nakatindi yung epekto nitong taas presyo ng ating produktong petrolyo sa mga magsasaka at mangingisda? Igan, bali, kasi kung makikita natin from mag-apply ng pataba, yung pataba, apektado yan, no? Byproduct oil. So, yung urea, siguradong pataas yan. Ito is yung digmaan dun sa nangyari ng Iran, no? Kung papatubig ka, araro ka, krudo ang gagamitin. Okay. Pero may problema tayo yung direktiba ng DOE na hindi pwede ang mga container magkarga dun sa mga gasolinahan. So pero yesterday afternoon pumunta ako sa office ni Secretary Conrad Estrella sa DAR, no? Si Secretary Garin, Sharon Garin, na dapat lumabas ng memo para pwedeng pumarga ang mga folks at mga farmers dun sa mga gasoline station. Bakit may mga ulat ba na itong mga farmers ay hindi binebentahan ng diesel? Opo. Kasi yung container dun sa direktiba ng DOE, hindi pwedeng magkarga ng mga container, no? So, hindi na hindi na anticipate yung mga farmers, kasi hindi naman pwedeng dalhin yung traktora, yung fisher fox. Yung mga fisher fox hindi naman pwedeng dalhin yung bangka doon sa area. Saan lugar po ito at ano raw po dahilan, hindi maliwanag? Ang direktiba ng DOE is hindi pwede ang mga container. So, yun siguro hindi na-anticipate, no? Ang mga farmers ng Pangasinan, La Union, itong Nueva Ecija, ay mga fisher folks ng Dagupan na nag-complain, and yung mga area ng Mindanao. Pinarating natin kay Secretary Conrad Estrella para makarating kay Secretary Garin. Ano hong reaksyon? Magiging mabilis ba solusyon dito, Mr. So? Maglalabas daw today ng direktiba para at least masabihan itong mga gasoline station. So bukod sa mga pataba, ano pa ho ang maaaring maapektuhan dito sa ating agricultural sector? Itong planting season na apektado lahat, do, dahil from start ng application, tataas yung mga produkto. Opo. And of course, yung mga pagkain ng inputs ng baboy, mga itong manok, apektado lahat yan. Mga and poultry, lahat. Okay. Kasama ba mga mangingisda at magsasaka sa fuel subsidy? Kasama yan dapat, no? Pero malaki yung budget eh. So yesterday, nag-meeting kami sa Department of Agriculture. Nagpatawag kasi ang DA at meeting. Tinatanong ng DA kung ano bang kailangan, no? Ang estimate kasi ng increase ng urea, no? Yung dating $400 per metric tons, equivalent to around 1,500 pesos. Umakyat ito sa merkado, sa daigdigan merkado, na $700, no? Almost $700. So, aabot ng 2,100 pesos ito. So, ang sinabi namin, sana yung nangyari dun sa Ukraine dati, no? Yung digmaan, nagbigay ang presidente ng around 6,000 pesos per hectare. Okay. So, hopefully, maparating ng DA today or tomorrow yung cabinet meeting pagdating ng presidente
para at least malaman niya na malaki epekto itong price of fuel. Okay. Maraming salamat, Sinag Chairman Rosendo. So, ingat po. Maraming salamat. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.